ng NTC, wala pa talaga schedule kung may hearing pa ba or wala nang hearing doon sa NTC. But with respect sa yung tinatawag na 30 days indefinite suspension, yun ang denied na nila. So we are going to file a certiorari petition sa Court of Appeals on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of it. Grave abuse of discretion ang ididemanda nila. Sa Tagalog po, nang-aabuso ng kapangyarihan. Parang ganyan po yung ibig sabihin ni Atty. Tolentino kasi tatanggalan po ng prangkisa ang SMNI. At meron pong nagdidikta bakit kailangan nilang sumang-ayon na ipasara o tanggalan ng prangkisa ang SMNI. So sino itong nagdidikta na ito? Yan ang isa sa mga posible na bubusisiin din sa Senado dahil naghain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla, no, patungkol dito sa pag-question sa naging hakbang ng NTC. Alam mo, bilib ako talaga dito. Sana naman hindi natin makalimutan si Robin Padilla. Si Robin Padilla naghain ng resolusyon dahil hindi dapat mali yung ginawa ng NTC. Okay? Si Robin Padilla lang talaga ang talagang kahit sagad-sagad na, pansinin nyo, sagad-sagad na ang pangbabash kay Robin Padilla. Tinutulungan pa rin niya ang SMNI, hindi niya iniiwanan. Dahil alam niya, kaparehas namin, kaparehas ng mga DDS vloggers, lahat po ng community, nakikita namin na ang SMNI, si Tatay at si Pastor Kibuloy ay hindi iniiwan si Tatay Digong. Kaya andyan ang Robin Padilla, andyan ang Banateros, andyan ang DDS community, andyan ang DDS vloggers na hindi rin iniiwan si Tatay Digong. Kaya tulungan po tayo. So sana naman matulungan nyo rin si Robin Padilla. Huwag nyong kakalimutan. Siyempre, si Pastor Kibuloy at ang SMNI. Yan na lang po ang talagang nanitirang may biyag balls. Alam nyo naman sa Pilipinas, wala na. Mainstream media, wala na. Po, tinan nyo. Isipin nyo, ngayon, walang mainstream, walang vloggers, walang social media. Siguraduhin ko sa inyo, pinupuri nyo ngayon si Marcos at si Tambaluslos. Bakit? Ang naririnig nyo lang mainstream media. Hindi nyo alam. Kahit sabihin nating nagnanakaw sila, halimbawa lang po ito, hindi ko sila pinagbibigyan. Kahit sabihin nating addict sila, magnanakaw sila, hindi nyo yan malalaman. Hindi babalita ng mainstream yan. So kayo, bilib na bilib kayo. Yung pala peke na. Kaya malaking bagay po ang ginagawa ng SMNI. Siyempre, yung mga vloggers din. Dahil nababalansi po yung istorya eh. Pero kasi sa mga vloggers, marami pong DDS vloggers. Pero iisang SMNI na mainstream na talagang merong mga iba pero maliliit. Yung malaki talagang mainstream na talagang nakadikit kay Tatay Digong. Yes, tama. So that's why nagpapasalamat po tayo ni Senator Robin Hood. At least nakita talaga niya na may certain problem. May problema itong NTC, baka na parang sinurrender talaga ng NTC ang kanilang quasi-judicial function by the mere resolution sponsored by my friend, Congressman Migs Nograles. At kung yung NTC, parang sinurrender na raw kay Nograles yung kanilang function. Anong aasahan mo? Kasi po, tandem yan, tatandaan natin ang Kamara, hinahabol ang SMNI. Ang katandem niyan, si Risa Hontiveros na sa Senado, hinahabol naman si Pastor Kibuloy. Ganyan po ang panggigipit sa dalawang entity na yan, dalawang katauhan na lang, sabihin natin, Kibuloy at SMNI. Kung mapapatunayan naman na merong pag-aabuso, ano ang magiging hakbang o posibleng maging hakbang sa hinaharap pag inabuso yung kapangyarihan, Attorney Mark? Kung may pag-aabuso, yung mga order, lahat po ng order ng NTC, mabaliwala yan, mag-order ang Korte, ang Court of Appeals or the Supreme Court
mag-issue ng order na yung lahat ng mga resolution or decision ng NTC void yan from the very beginning. So, sasampahan nila ang NTC at pag napatunayan, void yan from the very beginning. Ibig sabihin, as if walang naging kaso, as if walang investigasyon. So, ibig sabihin, back to normal ang SMNI. Ito lang po tandaan natin. Kahit sino pong tanong nyo, unless there is a divine intervention, pero kung talagang mangyayari po ito, it is as sure as 99%. Sure po to, halos 99% ang magiging presidente sa 2028. Pinaka-late na po yung 2028 ay si BP Sara. Sure na po yan. Ramdam po yan ng dilaw, ramdam po yan ng pula, at alam yan ng mga DDS. Alam po yan ng buong Pilipinas. The next president will be the Sara Duterte. Now, ito issue. Kung kayo ay may issue at meron kayong kagaguhan na ginagawa sa korupsyon, sa panggigipit, paglapastangan ng kanilang kapangyarihan, pag-abuso ng kanilang kapangyarihan, pagpapapasok ng droga at smuggling, tatandaan nyo na, dumistansya na kayo. Hindi ko po sinasabing babawi si Sara Duterte pag naging presidente siya. But we know the Dutertes. Pag talagang may nagawa kang illegal, pag sinabi nilang yes, it is a yes. Pag sinabi nilang no, it is a no. At alam natin, hahabulin yang mga nag-aabuso ng kapangyarihan. That is a sure. That is a fact. Pag-upo ni BP Sara, sigurado po yan. Pag nagsalita yung mga yan, habulin ng adik na yan, hahabulin talaga yung adik na yan. Hindi katulad nung iba, pag nagsalita, ihinto namin ang smuggling, ihinto namin ang drug addiction sa Pilipinas, tinatawanan lang sila ng smuggler at mga drug lords. Ibahin nyo po ang Duterte. Ibahin nyo yan. Kaya dapat kinakabahan kayo ngayon. The longest possible na pwede kayong magpayaman at mapagpasasa sa kapangyarihan at pera ng taong bayan is until 2028. And then problem will come. Kaya hindi ko alam kung ang pinaplano na itong mga ito ay magnakaw, manggipit. Pagdating ng 2028, lipad. Iba po ang Duterte. And again, sigurado po yan. Uupo po. Wag lang magkakaroon ng baka mamaya yariin si Sara, wag naman sana. Yung mga ganong klase. Pero kung walang mga ganong klase, sigurado na po si BP Sara sa 2028. Unless tupakin na naman si Sara, ayaw na naman niya magpresidente. But I don't think so. Sigurado na po yan. Maria Elena Bacquiao, may war on drugs na ang Davao. Correct. Tanong ko sa mga congressman, sa mga mayor, kaya nyo bang gawin yung war on drugs sa inyong city? Eh baka mamaya, protector pa yung iba dyan eh. Diba? Protector pa ng drugs. Eh baka nga sila mismo, drug addict eh. Diba? Hindi natin alam po sino-sino mga bangag dyan. Eh kayo, baka alam nyo sa city nyo kung sino-sino mga politikong bangag. TBS, kaya dapat mag-iingat si BP Sara. Kaya naman na sa isang banda, nauunawaan natin na talagang pauulanan ng bala, pauulanan ng bunganga, pauulanan ng mga vloggers to si BP Sara. Kasi sobrang lakas po. Ngayon lang tayo nakakita ng isang vice president na ang layo pa ng susunod na presidential election, atat na atnata ang taong bayan para iupo siya bilang presidente. Habang inaatake ang Duterte, pataas ng pataas ang kanilang trust rating. Ganun po katindi.
Ay, wala akong nakita sa history ng Pilipinas na naging ganito. Even nung panahon nila Cory. Actually, si Cory, hindi naman yan ang gusto nilang iupo. Gusto lang talaga nilang palitan ng Marcos. And the next Aquino will be Cory. Of course. Pero yung ngayon, talagang iba. Sobrang, hindi ko sinasabi, ako'y pabor kay Sara o hindi ako pabor kay Sara. I'm just telling you the truth. That is a fact. Sobrang lakas po. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat kayo. Kaya pati kayo mga vloggers, kasi malakas ang loob ko, sinasabi ko itong mga vloggers na to. Yung mga libelous yung binabanatan nila kay Sara. Naku. Makukulong itong mga to. Definitely. So anong gagawin nitong mga to? Ulitin ko, tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Pag upo ni BP Sara, etong mga lumalapas tangan at bumababoy kay Sara, bigla yang babaliktad. Sisip-sip yan. Kasi alam nila ang kalalagyan nila. Sige, magpakasasa kayo ngayon sa pera nyo. Tingnan natin sa 2028. Yang yabang nyo, yang tapang ninyo, yang pagbababoy nyo sa Duterte, yang pagmumura ninyo, tingnan ko sa 2028. Anong kalalagyan nyo? Then, pwede po tayo mag-file na, depende sa... Ito, may nakapasok. Sabi niya, pero tikom ang bibig ni Inday sa pambubuli ng China. Ewan ko. Pero kung ako sasagot ng tanong mo, Bin Gabriel, tapos naman na yung issue ng pambubuli ng China eh. Palayasin yung EDCA. Kasi alam mo, para sa akin, ginagamit lang yan patungkol sa China na yan. Yan ang katotohanan yan. Kaya, yung nangyayari sa West Philippine Sea na yan, i-highlight nila yan. Kasi ididikit nila sa Duterte. Anong kasalanan ng Duterte dyan sa China na yan? Sabi dito, pero tikom ang bibig ni Inday sa pambubuli ng China. Yes. Tikom din naman ang bibig ni Inday patungkol dyan sa bangag. Sinabihan ba niyang bangag si Marcos? Di ba? So, ibig ba sabihin, kampi siya kay Marcos? Kasi sinasabi niyo kampi siya sa China dahil tikom ang bibig? Narinig niyo bang nagsalita ng bangag? Bangag ka, Marcos, si Sara. Diba? Huwag niyong idikit yan sa China. That is a cheap shot sa mga Duterte. Ako, payo ko lang sa inyo, mga vloggers ni Tambaluslos. I-promote niyo yung amon ninyo. Huwag kayo nakafocus sa kasiraan ng Duterte. Napaka-bitter ng dating. Legal team ng SMNI, we will discuss it, but our plan, posible mag-file po tayo ng graft case sa Office of the Ombudsman against the commissioners and chairman ng NTC. Commissioners, graft dyan. Ito, sample pa lang yan. Alam naman natin, hindi magtatagumpay yan. Sila nakaupo eh. Pero, nakasampayan. Pag upo ni BP Sara, kayo mapang-abuso ng inyong kapangyarihan. Tingnan natin ang tapang nyo.